sa araw na ito, Panginoon. You shall rejoice and be glad in it. This day the Lord has made. May you rejoice and be glad in it. Pwede po natin ang gawa mo ako ng bagong puso. Gawa mo ko ng bagong puso. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Gawa mo ko ng bagong puso. Gawa mo ko ng puso. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Mula sa presensya mo, Diyos. Huwag mo ilayo sa presensya mo, O Diyos. Huwag kunin ang iyong Espiritu. Muli mo ibalik. Muli mo ibalik walang kalikasan. Espiritu ko'y baguhin mo. Gawa mo ako ng bagong puso. Gawa mo ko ng bagong puso. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Gawa mo ko ng bagong puso. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Mula sa presensya mo, Diyos. Huwag mo ilayo sa presensya mo, Diyos. Huwag kunin ang iyong Espiritu. Muli mo ibalik lahat ng kalikasan. Espiritu ko'y baguhin mo. Muli sa presensya mo, Diyos. Huwag mo ilayo sa presensya mo, Diyos. Huwag kunin ang iyong Espiritu. Muli mo ibalik lahat ng kalikasan. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Espiritu ko'y baguhin mo. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong Espiritu. Magbabago, Panginoon, ang aming mga buhay. Salamat po, Diyos sa lahat. Lahat po ay, Panginoon, na ibibigay namin siya ay lahat ng parte ng buhay namin, Diyos. Baguhin mo lahat ng parte ng buhay namin.
isa po nating kapatid ay napunta na kay Lord. Siya po ay, yung ating kapatid na to ay wala pa po ako na nagsisimula sa gawain. Kasama ko na to. Isang beses ako nagturo ng puro English. Siya, nandun niya. Hindi naman yata naulit yung puro English. No? Nandun siya nun. Marami, mga panahon na yun, talagang kasama siya. Isang blessing na nakasama natin siya, nakasama ko siya lalo na po sa simula na aking ministry. Sa naparang taon ng aking ministry, kasama ko siya, nakasama ko. Isang blessing po siya sa akin na sumusuporta siya, nandiyan siya, nagkita ko siya. No? Masasabi natin na salamat sa Diyos, nakapag-ministry ako at may mga ganitong kaluluwa na nakakasama natin. Amen? Blessing. Nawa, makatagpurin po kayo ng mga lingkod ng Diyos na blessing din sa inyo. Kaya habang kayo nakikinig, nawa, meron din po mga lingkod ng Diyos blessing, makatagpo ng mga ganitong kaluluwa, beautiful soul na makasama nila. Amen? Ngayon, kay Lord na siya. Ang ating pag-aaral po ay tungkol po sa paglilingkod. About serving. We cannot serve two masters. Sabi ni Jesus, we cannot serve two masters. Hindi ka makakapaglingkod sa dalawang boss. Sa dalawang amo. Conflicting ang dalawa. Amen? Kasi nga mga kapatid, liwanag at dilim. Hindi ka pwede maglingkod sa dilim, sa liwanag. Maglilingkod ka rin sa dilim. No? Ano ka? Priest. Tapos, satanic priest. Hindi pwede yung ganun. Di ba? Hindi ka pwede sa liwanag ka, tapos maglilingkod ka sa dilim. Mabuti ka, maglilingkod sa mabuti, maglilingkod ka sa masama. Yan. Hindi pwede. Kailangan isa lang. Pili ka isa. Pag pinaglingkuran mo lang isa, magagalit ka sa isa. You will love one and hate the other. Diba? Kaya hindi ka pwede maglingkod sa dalawa. Amen? Isa lang. Hindi pwedeng dalawa sa puso mo. Yung kantang sana, dalawa ang puso mo. Hindi pwede. Isa lang. Isa lang kasi, ang pipiliin mo paglilingkuran. Pwede maglingkod sa dalawa. You cannot serve God and Mammon at the same time. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos at kay Mammon. Si Mammon yung false God of prosperity. Bibigyan ka daw niya, pero hindi naman totoo. Sabi ni Satan na Jesus, sa disyerto, sinusubok siya ni Satan bago pa lang siya magkaroon ng public ministry. Ang ganda na requirements, ano? Bawal tumutong sa ministry. Haharapin mo sa Satan. Lahat ng lingkod ng Diyos, may requirements, lahat may haharaping pagsubok. Dinala si Jesus ng Holy Spirit sa disyerto upang subukin sa Satanas. Lahat ng lingkod ng Diyos, dadali ng Espiritu Santo para subukin. Tingnan ko nga ito, kung ready na siya, handa na siya sa public ministry. Para sa ministry ng Holy Spirit, para kasama siya ng Holy Spirit. Tingnan ko nga. At doon, sinubok siya ni Satan, sabi nga niyan, gawin mong tinapay ang batong to. Pagkain. Mga kapatid, masarap kumain. Amen? Kaya dumating sa punto na maraming hindi na tayo pwede kainin. Kasi ayaw na ng katawan natin. Pag sumigi pa tayo ng sumigi, lalo tayo manghihina, mamatay tayo. Amen? Mga kapatid, ang karamdaman
sickness kills, steal, and destroy. Meron mayaman, nagtrabaho siya, dami niya pag-aari. Sabi niya sa misis niya isang araw, malala na po siya. May sakit na po siya sa bato. Kidney failure na, wala na yung bato niya. 0-0 na, wala na. Sabi niya sa misis niya, huwag mo akong pagkamot. Huwag mo na akong hospital, kaya mo na akong mamatay. Kasi ang karamdaman, papatayin ka niyan, wawasakin ka niyan, nanakawan ka niyan. Eh, mga namasan ng misis niya, mahal ko buhay mo. Gusto ko mabuhay ka, dalaw tayo buhay. Yung mga anak pa siya maliliit. Dinatang ko nga siya, may maliit pa siya, bata. Mga binata, dalaga pa lang mga anak niya. Amen? Dahil mahal niya kanyang mister, ang dami ng pag-aari, napakayaman nila. Ubus yung kanyang kayamanan. Ubus yung kanyang mga pag-aari, lupa bagay lahat. Amen? Napakatas ng rango sa kanyang trabaho. Ang karamdaman na nakawa ka niya, sisirain ka, buwasakin ka. Yan, bunga yan ng pagkain. Ano ba kinakain mo? Ano ba pinapasok mo dyan? Yan ba magpapalakas ang katawan mo? O yan ang magbibigay ng karamdaman mo? Yan ba bubuhay sa'yo ng bubuhay? O yan pagdating ng panahon? Yan ang papatay sa'yo, mawawasak sa'yo, sisira sa'yo. Amen? Sabi nga ni Pablo, lumapit ka at lalapit ang Diyos. May gagawin ka, magkita kayo sa gitna. No? Meet God halfway. Pag pumunta ka, pumunta ang Diyos. Huwag natin sabihin puro Diyos na lang. Wala tayo. Meron din tayo. Bisikleta nga, ikaw ang unang padyak. Bakit ka narating doon? Dahil sa bike. Pero nagpadyak ka pa rin. Nag-umpisa ka. Nung umandar na yung bike, tuloy-tuloy na. Doon ka na. Hindi ka man lang pinagpawisan. Bakit? Kasi yung bike, pag umaandar na, nakaupo ka na lang, wala ka nang gagawin. Kaliwa kanan na lang gagawin mo. Amen? So, ayun na. Mga kapatid, tinuksusukad ka sa pagkain. Ayan. Kaya kailangan, sabi ni Jesus, hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na mamutawi sa bibig ng Diyos. Sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen? Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Nabubuhay sa iyo para labanan yung pagkawasak mo pag nanakaw ng Diablo, paninira ng Diablo. Amen? Alam mo mga kapatid, pagka sumusunod ka sa sinasabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, mahirap kang wasakin, mahirap kang patayin, mahirap kang nakawan. Amen? Sabi, mag-ipong ka kayamanan sa langit. Ano mang bagay dito, nawawala yan. Huwag kang magalit na, ayan, kinuha nila yung sa akin. Nagtatampo ko sa kapatid na to. Akin yan, kinuha niya. Yan talaga, mawawala talaga yan. Sa mundo, ang mawawala. Tanggapin mo na yun. Amen? Sa pamilya, nag-away-away. Huwag ka naman makapag-away. Yan talaga, mawawala. Masisira. Kakalawangin. Nanakawin. Huwag ka nang magtaka. Anong solusyon? Ang sabi ni Jesus, mag-ipon ka, kayamanan sa langit. Amen? Ha? Naintindihan niyo ba? Do you understand me? Sabi, mag-ipon, kayamanan sa langit. Alam mo ba nag-ipon ka ng kayamanan sa langit? Okay lang sa'yo mawala yung mawawala. Eh kasi, ito naman talaga yung mawawala. Pero yung sa langit, hindi nawawala. Hindi kinakalawang. Hindi ninanakaw. Bakit ka nanakawan? Hindi mo yan kasalanan. Di ba? Kahit anong ingat mo, binabantayan ka. At pag nalingat ka, kukunin lang magnanakaw. Hindi mo yung kasalanan. Ginawa mo na yung party mo. Amen? Ginawa mo yung party mo na bantayan. Eh nung napalingat ka, binabantayan mo, tapos ninakaw.
Sa langit, walang kalawang, walang kakalawangin, walang masisirang ginto. Ano ibig sabihin ng kalawang? Kapabayaan mo. Yung bike mo, di mo na magamit. Hindi mo na siya masakyan kasi kinalawang na, nasira na, hindi mo inalagaan. O yun, kasalanan mo yun. May mga bagay na nawawala sa'yo, kapabayaan mo. Amen? Huwag tayo magturo ng iba. Kanino bang bike yan? Akin. O di ka, kasalanan mo, kinalawang. Ikaw dapat naglilinis yan, naglalangis yan. Huwag kang manisin ng iba. Lord, yung binigay mo sa akin, nasira na, hindi ko na magamit. Kasalanan mo yan, kinalawang. Kapabayaan mo. Amen? Yung kanina, hindi mo kasalanan, ninakaw. Ngayon, kinalawang, kasalanan mo. Kasi kapabayaan mo naman yun, kalawang. Kaya sabi sa Bible, sabi ni Jesus, mag-ipon kayo, kayamanan sa langit. Kasi doon walang kayang kalawang. Hindi ito apektado na napapabayaan. Doon, malingat ka man hindi siya kakalawangin. Pero din sa mundo, lagi ka nakabantay. Pag nakita mo nagba-brown-brown na siya, nagdidilaw na, naku, bakit nakalawang na? Lilinisin ko na, lalamisan ko na. Pero sa langit, walang ganon, walang kalawang. Amen? Hindi ka masisisi na, ay ikaw, brother, sister, pabaya ka. Sa langit, walang ganon. Ang kayamanan mo sa langit, hindi kinakalawang. Mag-ipon ka, kayamanan sa langit. Kaya mga kapatid, pag naglingkod ka, maaaring nandyan ka sa pinaglilingkuran mo at absent ka sa kabila. Nasa Diyos ka, absent ka sa kalaban. O nasa kalaban ka, absent ka sa Diyos. Mamili ka. Attentive ka sa Diyos, tapos hindi ka attentive sa kalaban. O attentive ka sa kalaban, ako, pag-uusapang pera, buhay na buhay. Usapang trabaho, bibigyan na kita ng trabaho ako, active. Uy, bibigyan niya ako trabaho. Talaga minabasahin mo pa yung tao. Pag sa Diyos na, tulog, inaantok na tayo. Nag-pray tayo, bukas na amen. Mga kapatid, paglilingkod sa Diyos, paglilingkod. Pagmahal mo, pinaglilingkuran mo. Pagmahal mo pamilya mo, binibigyan mo ng pagkain, talagang hinahanda mo ng pagkain, kasi mahal mo eh. Kung mahal mo ang Diyos, bibigyan mo siya, magpe-pray ka, babasa ka ng Bible, babasahin mo yung love letter niya. Mag-ipon ka kayamanan sa langit, Diyos ang mahalin mo. Ang Diyos ang maging kayamanan mo. Ang Diyos ang maging reward mo, kagantimpala mo. Amen? Mag-ipon ka kayamanan sa langit. Isang araw, sinabi ng isang propeta kay Hezekiah, Hezekiah, ang dami ng pamilya mo, 1 week na lang buhay, mamatay ka na. Tumalikod si Hezekiah, umiyak, sabi ng Panginoon, alalahanin mo na buhay ako matuwid. Nag-ipon si Hezekiah ng kayamanan sa langit. Tumalikod, umiyak. Sabi, nakita ko yung luha ni Hezekiah, ibigyan ko pa siya ng 15 years. Di ba? Ang hirap po sa akin. Ang hirap patayin. Ang hirap nakawan. No? Ang buhay mong 15 years sana, 1 week na lang. Pag natuloy yung black balak ng kalaban. Sabi ng kalaban, yung 15 years na gagawin kong 1 week, mamatay na itong tao, itong hari na ito, ang galing-galing na hari ito. Ano yung itong hari na ito, leader na ito, ano yung patay sa akin ito, 1 week na lang ito. Pero dahil nag-ipon siya, kayamanan sa langit, tumalikod, umiyak, umagulgul. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo, nabuhay akong matuwid. Nag-ipon siya, kayamanan sa langit. Amen? At pagkatapos, binigyan pa siya ng 15 years. Naglingkod siya sa Diyos. Hindi siya naglingkod sa mamon. Amen? Present siya sa Diyos. Nabuhay siyang matuwid. Hindi siya naglingkod sa kalaban. Ang daming hari. Masasamang hari.
Ang buhay ng iba, 1 week, 1 month, patay. 1 year, patay. Sa Bible, pag ikaw naghari ng 40, malilinya ka sa mabubuting hari. Amen? Hindi ako nagkakamali sa Hezekiah na naghari ng 40 taon. 40 years, kagaya ni David, kagaya ni Saul, kagaya ni Solomon. 3 dakilang hari. Si Hezekiah ay sa lahi ni David. Sa Judah. Amen? Basta ikaw naghari ka ng matagal, nag-ministry ka ng matagal. Walang patlang. Mapapabilang ka sa mabuting leader. Mabuting lingkod. Kaya huwag tayong papatlang-patlang sa paglilingkod. Masarap umiyak. Hoy, brother, sister, 1 linggo na lang buhay mo, tatalikod ka, tapos iiyak na, Lord, alalahanin mo na buhay mo matuloy. O sige, bigyan pa kita 15 years. Di ba? Mag-ipong ka, kayamanan sa langit. Paglingkuran mo ang Diyos, hindi si Mammon. Sabi niya, kayamanin ka niya, pero hindi totoo yun. Sinabi ng Diablo kay Jesus, bibigay ko sa'yo lahat to, hindi sa pinansya ni Jesus. Kasi ang Diablo, sinungaling. Ang mga sinasabi niya, hindi mangyayari. Amen? Pag sinabi ng Diyos, mga pangako niya, papapalain ka, totoo yun. Parang hindi na pangako yung ginawa ng Diyos. Parang tutuparin na talaga. Amen? Dahil ang Diyos, sa libo-libong pangako niya, napakarami yun, ginawa niya. Amen? Hindi mo na masabi ang Diyos ng ako. Parang tinupad na ng tinupad. Ang tao, parang masabi natin, ay, mga yan, puro pangako. Kasi hindi mo nga natutupad. Amen? Pero ang Diyos, parang hindi mo na sabihin na nangangako ang Diyos. Parang masabi mo na ang Diyos, lagi natupad. Tupad, lagi ito natupad. No? It came to pass. Lagi nangyayari. Mga kapatid, pag tayo nag-ipon ng kayamanan sa langit, ang iniisip mo, kaluluwa, ang Diyos, ang nasa isip lagi ng Diyos, kaluluwa eh. Ang sarap ng buhay niya sa langit. Ang iwangin ng tatay na sa ibang bansa, sabi niya, hindi kumakain ng masarap pagkain dito. Naalala ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Nagsisimula pa lang siya doon, unang dapat niya pa lang sa ibang bansa. Sabi niya, hindi kumakain to. Parang hindi ako mabubuhay dito. Ang ganda ng lugar na to. Ang ganda ng higa, ang ganda ng buhay dito. Mga kapatid, ang Diyos natin ganun. Ang sarap ng buhay niya sa langit, pero hindi siya mapakali. Inaalala niya yung kalagayan mo. Kalagayan nating lahat. Amen? Nahihirapan tayo rito. Ang daming pagsubok, ang daming kalaban, ang daming umaaway sa atin, ang daming umaapak sa atin. Gusto niya magkatawang tao para siya mamatay para sa utang natin, kasalanan natin, para mabayaran. Walang may utang makakapagbayad. Sabihin mo, may utang ka nga, paano mo babayaran ang utang mo? May kasalanan ka nga, paano mo mababayaran ang kasalanan mo? Bayaran mo muna ang kasalanan mo. Pero sa Jesus walang kasalanan. Namatay sa krus, binayaran ang kasalanan natin. Diyos na katawang tao. Iniwanan niya lahat sa langit. Lahat ng komportable, iniwanan niya. Dito, sa lupa, baby pa lang siya, hinahunting na siya, mamamatay na siya. Amen? 2,000 bata, napugutan ng ulo. Nung siya'y baby pa lang. Sabi ni Herodes, patayin lahat ng bata, 2 taong gulang pababa. Isipin mo yung 2,000 bata ang pugutan nung dumating si Jesus. Dumating yung tagapagligtas natin. Pinagpapatay lahat ng mga bata doon. At ay bumibilang ng 2,000 bata. Amen? Pero may mission sa Jesus, hindi siya pwede mapugutan. Kailangan mamamatay siya, hindi bilang sanggol. Kailangan mamatay siya diyan sa krus. Bayaran yung kasalanan natin. Kasi yun ang sinabi. Sa altar ilalagay yung
magbabayad ng kasalanan natin sa krus. Amen? Kitang-kita ng lahat, binayaran ng kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa, isa lang. Pwede kang mabawasan ang paglilingkod mo sa isa. Mabawasan ang paglilingkod mo sa Diyos at sa kabila naman madadagdagan sa kalaban. O pwede naman madagdagan ang paglilingkod mo sa Diyos, sa kalaban mababawasan. Alin ba tayo doon? Nadadagdagan ba ang paglilingkod natin sa Diyos? At sa kasabay nun, nababawasan yung paglilingkod natin sa kalaban, sa kabila? O baliktad? Sa Diyos naman, nababawasan, sa kalaban nadadagdagan. Dahil hindi po pwedeng magsabay. Hindi pwedeng nadadagdagan sa Diyos, nadadagdagan sa kalaban. Hindi pwede. Pag nadagdagan sa Diyos, bawas sa kabila. Ang oras mo, limitado lang pag isa lang. Dagdagan mo rito, bawas sa kabila. Amen? Saan po tayo naglilingkod? Sa Diyos o sa Mammon? Sa false God of prosperity. Sabi ng false God of prosperity, pagpapalain kita pero hindi mangyayari. Hindi ako nangaral dito para kunin ko pera nyo. Amen? False God of prosperity yun. Kahit wala si Marvin, kaya may pagpalain ng Diyos. Amen? Hindi ako tumayo rito para magsisigaw ng mga ganyang bagay. Pero ang Diyos, kulang na lang, hindi mo na sasabihin nangangako. Siya'y tupad, laging natupad. Hindi mo na sabi na siya nangangako, puro pangako. Kasi ang tao, puro pangako, walang nangyari. Sa ang tunay na Diyos. Sabi niya, unahin mo to, ibibigay na sa'yo lahat. Mga kapatid, meron kang unahin. Mag-impo ka kayamanan sa langit. Yun ang unahin mo. At lahat niyan, sasabay niyan, susunod na yan sa'yo, habulin ka niyan. Hindi mo habulin ang pera. Ang pera hahabol sa'yo. Amen? Maraming tao na habol. Kailangan kong pera. Hindi naman makuha. Amen? Bakit mo hinahabol? Kasi hindi mo makuha-kuha. Bakit nagkakaroon ka ng pera? Kasi ang pera humahabol sa'yo. Tinatanggihan mo pa nga. Ay, brother, wag. Sabi ni Elisha kay sa general, wag mo bigyan yan. Tapos kinuha ni Gehazi. Si Gehazi nakaketong. Ano gusto mo? May pera ka? May ketong ka? O tinanggihan mo? Amen? Mili ka. Ayaw ko magsisigaw dito ng pera, tapos maya-maya may ketong na ako. Amen? Kailangan kagaya ng Elisha. Pag sinabi ni Lord, sinabi ni Lord. Sabi ni Elisha kay Gehazi, panahon ba ito para tumanggap ng regalo? May panahon na pagtanggap, may panahon na hindi pagtanggap. Kasi may kasamang ketong. Ang sabi ni Gehazi, sabi ni Elisha kay Gehazi, hanggang ika-apat na sa nila, hanggang kalahi-lahi mo, hanggang lahi mo, magkakaketong ni Naaman, General Naaman. Doon lahi niya, may ketong. Kasi bakit? Sa mga taong tatanggap sa hindi panahon ng pagtanggap, may ketong. May tatanggapin din ketong. May freebies. May promo, ketong. Sino rito yung gusto ng regalo? Kayamanan, pera, damit. Tapos may kasamang ketong. Ayaw natin. Amen? Mag-ipong ka kayamanan sa langit para maiwasan mo yun. Pag sinabi ni Lord, hindi mo gagawin. Hindi mo siya tutuwayin. Lord, sige, hindi ito oras ng pagtanggap. Susundin kita. May oras ng pagtanggap, may oras ng hindi pagtanggap. Kasi, si Naaman, pag tinanggap mo yon, si Naaman kasi gusto niya,
Eliza, pag bautismo mo ko dito, ito gusto ko eh. Diskarte ko, ito eh. Yan. Hindi yan ang oras ng pagtanggap. Kailangan hindi ka makukompromiso sa mga tao. Pag gusto na, dito ko gagawin. Ito pamaraan ko. Ito diskarte ko, ito gusto ko. Huwag yung diskarte ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Ilogordan, sumisimbolo sa Holy Spirit. Hindi, ito diskarte ko, ito eh. Yan, kaya hindi pwede, yung mga oras na hindi pagtanggap, maapektuhan yung tao sa kanyang paggaling, sa kanyang espiritual, tungkol sa kanyang diskarte. Diskarte ba ng Diyos? Diskarte ko. Ang kayamanan ng Diyos ay hindi nawawasak, hindi nananakaw, hindi nasisira. Yan ang mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Walang sino makaka-apekto nito, kahit kalawang. Amen? Ang mga tao, magigipit, magkukulang, pero hindi ka magkukulang. Amen? Ang Diyos yung ating pastor, sabi ron, sa Salmo, hindi ka magkukulangin, hindi ka magkukulang. Ang Diyos ang iyong pastor. Alam niyo, pastor tsaka tupa, ang tupa hindi mabubuhay walang pastor. Pag yan nakatihayang gano'n, mamamatay na siya. Walang makapagbangon sa kanya. Kapwa tupa niya, hindi siya kayang ibangon. Sarili niya, hindi niya kayang ibangon. Imposible na wala kang Diyos kung ikaw ay tupa. Tanda mo, pag tupa ka, hindi ka mabuhay, walang Diyos. Walang pastor. Amen? At pag wala ang Diyos, magkukulang ka. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang aking pastor, di ako pagkukulangin. Isang tanda na may pastor ka, may Diyos ka, hindi ka pinagkukulang. Amen? Kaya dapat magtiwala ka sa Diyos, mag-ipon ka kayamanan sa langit. Kasi hindi ka niya pagkukulangin. Sinungaling ako pag sinabi ko nagkulang ako. Kasi may Diyos. Ang mga mayaman magkukulang. Meron nga meron sa member sa church, mayaman siya, negosyante siya. May nagbigay ng maliit na pera sa kanya, maliit. Pastor, nagbigay ng maliit na pera sa kanya, maliit lang. Alam mo yung mayaman, negosyante, sa oras na yon, umiyak. Yung luha niya pasalamat. Iniisip natin pagka negosyante, pag mayaman, di nagkukulang. No? Alam mo, yung buhay nila kababalagan para ang mga negosyante, mayayaman, para yan naglalakad sa tubig. Pag nagduda yan, lulubog yan unti-unti. No? Hindi porque negosyante, mayaman yan. Pag binigyan mo ng isang maliit na alagay, hindi iyak. Minsan nga, di ba, may pride tayo, minsan kailangan natin, ayaw natin tanggapin eh. Di ba? May mga lingkod nga ng Diyos, Lord, sa'yo lang ang magsasabi. Pag binigyan ako, di ko tatanggapin. Pero pag pinilit, kukunin ko na. Kaya pag hindi pinipilit, di niya nakukuha. Usapan na nila ng Diyos yun. Bakit? Ang Diyos hindi siya pagkukulangin. Kung binigay ng Diyos sa kanya, ipipilit. Sige na, sister. Sige na, brother. Doon pa niya nakukunin. Ang Diyos, hindi siya pagkukulangin. Ipipilit ng Diyos. Akin yan. Kunin mo na. Amen? Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Pag hindi galing sa Diyos, hindi sa'yo, hindi galing sa Diyos. Huwag mo nang kunin. Amen? Baka mamaya, sinusubo ka lang. Sabi ng kalaban, payayamanin kita. Pero sinusubo ka lang pala. Hindi naman pala totoo. Hindi pa nagaling sa Diyos. Kaya, dapat, ang iniisip natin, kaluluwa. Ang Diyos kaya magbigay. Mag-crusade ka dyan sa Luneta, sa mga ganyang malaking lugar. Kahit magkano, basta maraming kaluluwa madadala, tatanggap sa Panginoon, walang problema yan. Ang iniisip niya, kaluluwa. Hindi usapin dito sa Panginoon ang halaga. Kahit buhay ng Diyos, kaya niya ibigay. Magkatawang tao siya, at siya'y mamatay.
para sa mga kaluluwa na yan. Amen? Bubutubad sa krus, nagawa niya. Pero pa kaya, wala, mga tao, huwag mo lang mapahiya. Kahit magkano, bigay ko na. Diyos, bubutubad siya sa krus. Nagawa niya. Namatay siya. Iba, huwag mo lang akong papatayin. Kahit magkano, nabanggit ko nga kanina. Sabi nung babae, hindi. Maubos lahat ang ano natin. Gusto ko, ikaw, yung mister ko, mabuhay. Naubos. Namatay pa rin. Yan. Kaya tayo, hindi tayo mamamatay sa karamdaman. Dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi tayo mananakawan, hindi tayo mawawasak. Dahil sa ginawa ni Jesus, sino yung nawasak, sino yung nakawan, sino yung pinatay. Para tayo, hindi na yung maranasan. Amen? Basta, siya lang ang paglingkuran mo. Sabi niya na sumapit kayo mga nabibigatan. Kunin niyo yung dala ko at yung dala niyo kukunin ko. Kailangan siya yung paglingkuran mo. Kailangan mag-ipon ka kaya mahal sa langit. Tingnan mo si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, kaluluwa. 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 Ang iniintindi niya. Sinabi niya, pagdating ng panahon, ang mga bituin, ang mga araw, ang buwan, lulod sa akin. Sabi niya ni Jacob, ang magulang mo, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, lulod sa'yo. So nagalit si Jacob. Nagalit yung mga kapatid niya. Sinabi ni Joseph, yung mga bituin, yung buwan, yung araw, 11 bituin, lulod sa akin. Sabi ni Jacob, magulang mo, kapatid mo, dalawang magulang mo, kapatid mo, 11 kapatid mo, lulod sa'yo. Nagalit si Jacob, nagalit yung 11 kapatid niya. Si Jose ay inuhulog sa hukay, simula ng kamatayan. Siya ibinentang alipin, siya naging alipin sa Egypto. Amen? Malaking kasalanan yun. Napalayasin ka sa pamilya mo, sa bahay mo. Ang ganda-ganda ng trato sa'yo, ikaw lang may pinakamagandang damit, pinakamagarang damit, ang daming kulay. Ang damit mo, hindi yung damit na walang kabuhay-buhay. Ang damit mo ay napakakulay. Makulay ang damit. Iba sa damit ng iba. Nagalit. Yung damit niya maganda, sinira. Nilagyan ng dugo. Ayan si Jose. Patay na yan, patay na. Kasi may sira yung damit tapos may dugo. At dumating ang araw, napunta siya sa isang amo niya na pinuno ng kulungan ng palasyo.